guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At nandito naman po tayo ulit sa isang episode ng mga kwentong may kwenta. And for today's video po, ang pag-uusapan natin ay tungkol po yung paninirahan sa probinsya at ang paninirahan po sa city. Or timbangin po natin, provincial life or city life. Alin ba yung mas matimbang sa atin? Or alin ba yung mas maganda? Or alin ang mas gusto natin? O di syempre, magkakaibang ano po yun, magkakaibang ibig sabihin ng bawat terminology po na yon. Pero bago po natin sagutin yan, bakit nga ba natin naisipan ito na gawan ng kwentuhan? Kasi po syempre kami, marami nagtatanong, may chance pa ba na lumipat kami sa Metro Manila? Or dito na kami mag-stay? Talaga? Forever? For life? O di ba? Kasi po kalahati ng buhay namin, kami ni Daddy D ay nasa Metro Manila po. Doon namin na-spend ang kalahati ng buhay namin sa Metro Manila. And kalahati po ng buhay ko ay dito sa San Jose. Pero si Daddy D po at si Otep ay 4 years pa lang. Kaya rin po naisipan ko itong pag-usapan dahil kaka 4 years lang po namin dito noong October 8. Daran! O, diba? 4 na taon na po kami dito. Parang kailan lang po. Sobrang bilis talaga ng panahon. Ayan, ano nga ba yung mga factors na nakakaapekto or dapat nating isaalang-alang bago natin alamin kung saan nga ba talaga yung mas maganda or saan nga ba talaga mas mainam magstay, sa probinsya ba or sa city. O, diba? Ang una na po nating factor ay ang job opportunities or ang economic opportunities. Ano po bang ibig sabihin na to? Siyempre na, job opportunities. Ito kung meron ka bang matatrabahuhan. Kung halimbawa lilipat ka pa lang sa probinsya, meron ka bang maa-applyan sa probinsyang pupuntahan mo, di ba? Dapat mo yun alamin kasi yun ang kailangan ninyo para mabuhay. Kailangan meron kayong hanap buhay, di po ba? Ang unang-una dito, pagpunta namin din dito, ano kaya yung aming matatrabaho, di ba? Since ako naman ay LPT, o licensed professional teacher, naisip ko talagang magturo din. Pero si Daddy D po talaga, yung kanyang course po talaga ay wala pong opportunity dito. Unless mag-aral din po siya ng master's degree, magkaroon din po siya, maka-earn din po siya ng master's degree, and then magturo din po siya sa mga college magturo din po siya sa mga universities and colleges. Yun din po yung magiging opportunity niya dito as per his educational background. Ayan po. Dito po kasi sa San Jose, ma-witness po or na-witness na ng mga nagsipunta na po dito, yung mga nakarating na po dito, taas po ang mga kamay ng mga nakarating na dito. Hindi po talaga ganon karami or hindi ganon ka-adequate ang job opportunities dito. Bakit po kamo? Napaka-konti po ng establishments, konti po ang businesses dito sa amin. And hindi pa po ganon ka-progressive yung aming bayan. So hindi pa po ganon kalaki ang employment opportunities or yung job opportunities. Yung economic opportunities po, syempre yun na rin po yun. Kaya lang dadagdagan po natin yung sa economic opportunities kung halimbawang gusto ninyong magnegosyo. Dito sa San Jose, ang negosyo po talaga ay may peak season din. Kaya, may peak season, talaga kasing agricultural dito sa amin. So, kapag anihan, doon po malakas ang negosyo. Kapag hindi anihan, medyo mahina po ang ating negosyo. Yun po ang economic factor natin na dapat pong isipin. Ikalawa po, cost of living. Sinasabi po ng marami pag nasa probinsya ka, ay, libre yung ganito, libre yung ganyan. Mura manirahan sa probinsya, mas mahal sa syudad. Nako. Kami po ay nakapanirahan ng 20 years sa Metro Manila. And ako rin po ay nanirahan dito ng 20 years bago ako pumunta ng Metro Manila. And then bumalik nga po kami dito. Ang cost of living po sa Metro Manila at dito ay halos pareho lang po. Napakamahal din po kasi ng bilihin dito sa bagay po. Baka sa ibang probinsya hindi. Kasi dito po sa amin medyo mahal talaga. Kasi island nga po kami. Island province kami. So ibig sabihin, ang mga produkto po na binibenta dito is galing pa po ng Metro Manila. May tracking cost pa po yun. At charge po syempre yun sa mga consumers. Yun ang nagiging problem. Kaya medyo mahal po dito ang commodities. Ayun po ang aming nagiging problem. Kaya medyo mahal din po. And paminsan-minsan, tama, may mga libre naman. Kung meron kang bukid na meron kayong natataniman na pakonti-konti, kahit paano makakalibre ka naman. Pero hindi naman po every
season or every day ay may libre. Halimbawa po sa loob ng isang linggo may isang araw ka lang na libre at isang piraso lang yung nalibre mo. 3 beses po tayong kumakain sa isang araw, 7 beses sa loob ng isang linggo. So hindi po masusustain ng basta-basta yon, ng aasa lang po tayo sa libre. Kasi ang mga bagay po dito sa probinsya ay binibili rin lahat po talaga. At alam nyo po ba na mas mahal pa ang presyo ng seafoods dito kumpara po sa Metro Manila? Ako po ang makakapagsabi sa inyo na ang hipon po dito ay nasa 350 ang pinakamaliit, and then paangat po yon 600, 400, ganun po. Pero sa Marikina po every week nakakabili ako dati kasi ang pinakamahal na hipon po doon ay 240 per kilo. Oh, alam nyo na yan, ganyan. Kasi mas marami po yung supply doon, unlike dito po. Naka-farm na rin po kasi ang mga hipon. Hindi naman po yan basta-basta mapupulot na lang sa mga ilog. Unless, meron pong nakukuha sila paminsan-minsan. Pero seasonal din po kasi, hindi rin yun everyday. Ayan, ano pa po ba ang pwede nating maisip na factor na pwede nating isipin or isaalang-alang bago tayo magstay sa isang lugar? Hindi lang naman po dito sa San Jose Occidental Mindoro yon, kundi makaka-relate din po yung mga taga-ibang probinsya. Yung mga nasa abroad po or nasa Metro Manila ngayon, isipin po muna natin kung babalik ba tayo or syempre kung alin ang mas matimbang po sa atin. Ayan, meron din po tayong mga facilities katulad ng education and health facilities. Ayan. Dito po sa San Jose, ang nagiging problem po namin dito is ang medical facilities or yung health facilities. Ano po yung problem? Alam ko makaka-relate din naman yung iba't ibang mga nasa probinsya. Pasensya na po kayo sa itsura ng aking mukha. At least po yung aking boses ay kitang-kita. Ayan, takpan po natin kasi papalubog na po ang araw. Syempre, saan po ba mas masarap pag-usapan ang mga ganitong bagay? Di sa ganyang lugar. Yung papalubog na ang araw na probinsyang-probinsya ang datingan. Di po ba? Ayan, let's go back to our topic. Ayan, nag-segue na naman si Ate Je. Yun nga po. May problem kami dito sa medical facilities, katulad ng iba ding probinsya. Hindi ganon ka-progressive ang aming province, kaya hindi rin po ganon kaganda ang serbisyong medical dito sa amin. Wala pong masyadong facilities, walang mga equipments na kailangan po sa mga special na sakit or kahit na nga po hindi special na sakit. Yung simpleng MRI lang po ay napakasimple lang ng yung mga basic lang po talaga yung kaya namin kunin dito. Basic laboratories at kung ano-ano. Kaya kung makikita nyo po sa ibang mga previous vlogs ko, yun pong pagsilip ng aking retina at ng retina ni Otep ay wala pong ganong procedure dito. Kaya minsan lumilipat po kami ng Calapan or lumuluwas po kami ng Metro Manila para doon. Ayan. And wala rin po kaming sariling endocrinologist dito. Dahil po ako ay diabetic, kaya lumuluwas po ako para magpa-check up sa aking endocrinologist doon sa Metro Manila. O, diba? Napaka-hassle po. Samantalang kung meron kami dito, hassle-free. Next is yung educational facilities. Ano ba yung mga educational facilities namin dito? Malaki naman po yung aming college, yung pinagtuturuan ko, at marami ding mga programs or ano tayo, mas common sa atin na tawagin na courses, pero ang courses po kasi is yung mga subjects po mismo ng program. Yung mga programs po dito, marami naman. May engineering din kami. Kaya lang ang engineering namin ay civil, electrical, at saka industrial engineering. Paano po kung halimbawa gustuhin ni Otep ng computer engineering? Yun po yung problem. Halimbawa gusto ng ibang bata ng medicine. Halimbawa gusto ng nursing. Wala po kaming ganon. So ang nangyayari po, lumuluwas po talaga sa malalapit na lang na lugar. Halimbawa sa Oriental Mindoro, sa Batangas, and then sa Metro Manila. Yung mga bata na gusto pong mag-aral ng ibang courses. Maliban po sa mga courses na nandito. Ang mga basic lang po kasi dito, mga business courses. Katulad na tinuturuan ko, yung mga BSBA and BSOA. Business Administration po, karaniwan dito, and Accountancy. Yun po yung mga karaniwan na nandito. Ano pa po ba yung mga iba nating pwedeng factor? Environment. Environment po, bongga naman ang environment, of course, ng probinsya.
Environment and security. O, pagsamahin na natin, environment and security. Sa environment po natin dito, kitang-kita nyo naman. Napaka-aesthetic. Di bali na pong ako yung malabo. Basta at least po nakikita ninyo yung paglubog po ng araw. Ayan. Ayan. Yung paglubog ng araw. Ayan, ganyan pala. Ayan. Diba? Ayan, pang thumbnail ko na yan. Napaka-aesthetic. O, diba? Napaka-aesthetic at saka napaka-nature na nature talaga pag sa probinsya. And syempre, health-wise po, kung talagang ikaw ay halimbawa, katulad ni Otep ay severe asthmatic, napakaganda po ng environment dito sa amin kasi pollution free, especially po dito sa aming area na bukid, nakikita nyo naman puro oxygen, kahit saan ka lumingon, punong-puno ng puno. Mga halaman, manok. Di ba naririnig nyo po, probinsyang-probinsya, yan yung environment namin dito. Talagang patunog-tunog pa yung manok dyan and etc. And meron kaming, katabi rin kami dahil coastal area nga po kami. May mga beaches, o di ba? May beach kami na malapit dito na pwede ding paglanghapan. O di ba? Dahil nga sa previous vlog namin, paglanghapan ng talagang preskong hangin, o di po ba? And then marami din pong benefit yung pagiging konti ng population. Katulad na nga po sa security, mas secured pa rin naman po talaga dito kasi mas less po yung diyan na tayo kasi dito na yon yung ano, or masyado na siyang kakaiba na yung kulay, lipat tayo ng konti. Kaso madilim na po pa ganyan. Ganyan po tayo. Dumidilim na talaga. Humahapon na nga po yung manok kaya nag-iingay. Ayan, pag security naman po yung pinag-usapan natin, mas safe pa rin po talaga dito. Kasi nga po, less yung aming population. So, mas ma-expect po talaga natin na mas less din yung mga crimes, o diba? And then sa Metro Manila naman, sobrang dami na po kasing tao. Kaya ma-expect din po natin na medyo mas marami po ang krimen doon. Pero syempre nasa pag-iingat din naman po natin 'yon, 'di ba? Nasa pag-iingat naman din natin 'yon. And isang napaka-importanteng factor, ano pa nga po ba? Family. 'Di ba? Kung tayo ay isang family-oriented na tao at nasa probinsyang ating family, syempre po una sa lahat, pipiliin na po natin agad yung probinsya. Kasi nandito yung family mo and then mas yun ang nagpapasaya sa'yo and then meron kang karamay sa lahat-lahat ng bagay. Halimbawa sa Metro Manila, nanirahan kayo, walang pakialamanan po doon. Kahit po magkakasama kayo sa apartment, hindi kayo masyadong nagpapakailamanan. Napakaswerte lang po naman talaga namin nung naninirahan kami doon sa aming apartment sa Marikina, yung mga katabi po namin doon, kasi 7 units po kami doon na magkakatabi, may pakialamanan po kami. During emergencies, nagpapakialamanan po kaming magkakapitbahay kasi medyo matatagal na rin po kaming magkakasama, kaya po siguro ganon. And karaniwan po ng kapitbahay namin doon ay taga-probinsya din, mga taga-probinsya din po talaga, kaya medyo may pakialamanan din kami. Pero naturally po, kung talagang doon ka na pinanganak or yung mga kapitbahay mo pa iba-iba rin, ganyan, or nasa talagang pinakapusod ka talaga ng Metro Manila, usually naman dire-diretso lang ang buhay, walang pakialamanan sa mga kapitbahay. Bahala ka dyan sa buhay mo, unless talagang ka-close mo rin or kamag-anak mo rin yung mga kapitbahay mo. Unlike dito sa probinsya, syempre may mga times talaga tayo family bonding, marami tayong mga times na ganon. And syempre po, yun din po ang isa sa pinaka-importanting part ng buhay natin. O, diba? Ayan, kung ano-ano pa man po ang ibang mga factors sa pagpili ninyo ng lugar, sa pagpili natin ng lugar kung saan tayo maninirahan. Isa lang po ang isang pinaka-importanting bagay na iiwan ko sa inyo. Ano po ba yon? Home is where your heart is. O, diba? Tapos sasabihin nyo, sana dalawa ang puso ko. Kasi ang isang puso ko nasa Metro Manila, ang isa ay nasa probinsya, or kahit hindi po sa Metro Manila, marami din namang ibang syudad dito sa ating bansa na medyo progressive din.
Or yung iba naman talaga sa abroad na, o 'di ba? Nasa abroad na po talaga. Pero yung heart nila minsan naiiwan dito sa Pilipinas. O di po ba ganon? Home is where your heart is. O di ba ganon po talaga ang mga Pilipino pag umuwi dito kahit na isang beses lang po sa loob ng isang taon. Grabe po talaga yung mga OFW natin na nasa abroad kahit po matagal na at nasanay na po sa buhay dyan sa ibang bansa. Hinahanap-hanap po rin po ang buhay sa Pilipinas or mga lalo na po yung mga taga-probinsya, kaya nga po dumami 'di ba ang mga subscribers ng Harabas at pati kami na rin kasi yung family bonding and then yung provincial life, provincial style of living po talaga ayun po ang talagang na-miss ng ating mga OFW. Ayan, bahala na po kayo mag-decide kung saan. Kami naman po ay hindi namin sinasarado ang aming pinto at hindi po namin tinutuldukan ang mga bagay-bagay sa buhay namin. Kasi depende pa rin po yun sa choices na gagawin po ng aming anak na nag-iisa lang. Kung halimbawa po ginusto niya ang accountancy, meron naman po dito. Electrical engineering or industrial or civil, bahala na po siya kung ano. Pwede po kami dito, pero kung sakali mang piliin niya yung ibang course ay malamang sa hindi po, pwede rin kaming magstay ulit sa Metro Manila. Pero siguro sa mga time lang na nag-aaral si Otep kasi hindi namin po bababayaan na mag-isa lang yan doon. Life is too short and 3 piraso lang po kami. Hindi na po kami maghihiwa-hiwalay ng basta-basta kasi nga syempre yung family namin very small lang. Kami yung immediate family naming 3 sobrang small lang. Maghihiwa-hiwalay pa ba kami? Ayan, next time po mag-uusap po pa ulit tayo ng kung ano-ano. Binibilisan ko na po yung aking pagsasalita. Ganyan po kasi ako pag nagturo, pag nagmamadali na sa klase. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sana po ay subaybayan pa po ninyo ang bawat episode ng mga kwentong may kwenta. Bye!